Hindi po siya nabubulok. Enduring. Imperishable sin. Hindi po siya nabubulok. Ano po yung sin? Amen. Yung po yung parable doon sa yung isang buto na tinanim at lumago. Kaya po, nung lumago siya, ayun, naging tunay na mananampalataya. Pumapatungo, hindi po siya nabubulok. Bakit tunay po yung kanyang tinanggap mula sa Diyos? Buto na tinanim at lumago, lumaki, naging puno. Nung malaki na, dinapuan na siya ng mga ibon. Saan po pumapatungkol yung mga ibon na sinasabi doon sa Matthew? Holy Spirit. Enduring, no? Sabi niya po. In verse 22, obeying the truth, purify. Sa pamamagitan ng pagsunod ng katotohanan, ay malilinisan tayo at magiging tunay tayo. Kaya nagiging imperishable tayo. Yun po yung imperishable sin. Ayan. So, tatapos na po tayo. Nasa conclusion na po tayo. Sabi dito, there is only one true God, the creator of heaven and earth. Conclusion na po tayo. Satan used to be an archangel among the angel then that were created because of arrogance. So paano daw po siya na-create? Kasi arrogant po siya, kaya naging Satan siya. Amen? Siya ay angel, naging arrogant. Oh. Arrogante siya, kaya naging Satan siya. Created because arrogant. Sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon, naging ganun siya. Ayan. At greedy siya. Great siya, great. He became an entity that betray and oppose God. Napaka-opposing niya po eh. Gusto niya agawin yung kapangyarihan ng Diyos. Ano po? So kaya alam niyo na po, pag nakita kayo ng ganun, alam niyo na kung sino yun, saan siya belong. Yung kanyang appearance, yung kanyang attitude, yung kanyang, di po ba ganun po yun? Lumayo ka na dyan. Wag mo nang kaibiganin yan. Baka madamay ka pa sa kanya. So kaya ang pananampalataya ay aware lang po. Dapat, amen. Pinapractice po yung ating sinasabing faith. Kasi kung sinasabi po natin, mananampalataya po tayo, pero wala naman po tayong ginagawa, paano po mag-work yung sinasabi mong faith sa iyo? Kaya po, marami pa akong naririnig na mananampalataya na sabi, kasi nandito pa ako sa mundo, kaya nagkakasala ako. Tao lang tayo. Tao lang tayo. Napakamali po yun. Paano ka magiging according to the Bible kung gano'n ang pananaw mo? Ano po yung bakit po sinasabing according to the Bible? Para malikha ka as a true believers. Paano ka maging according kung gano'n yung pananaw? Tao lang ako eh. Hindi po gano'n ang tunay na mananampalataya. Nakakalungkot kasi ang gusto po ng Diyos ay walang mapahamak ni isa man. Bakit? Nilikha niya po yun. Ayaw niya po na may pamamapahamak kahit isa man. Ganun po ang ating Diyos. Ganun po siya magmahal sa atin. Pangatlo po, God works through creation, prophecy, and fulfillment. Yun po yun. Pang-apat, Satan has no power to create and he speaks lies.
cannot testify about the parables and actual realities. So, ang kaya lang po ano? May limitasyon ang kanyang power. Amen. Hindi niya po ma-testify yung kanyang ginagawa at wala rin pong reality. Wala rin din po siyang prophecy. Hindi po siya manlilikha, hindi niya kayang likhain. Wala po siyang nalilikha. Ang kaya lang niyang mandaya. So kaya, kilala niyo na si Satan? Yes. Ganon po siya ini-expose sa banal na kasulatan. At doon po siya humihina kapag na-expose yung kanyang mga ginagawa. Hindi na po siya pandaya. Kapag pinanindigan mo yung pananampalataya mo. Yun po yun. Kaya madali po na ma-distinguish. Kaya lang, hindi po natin trabaho na mag-judge, pero madidiscern mo kung ano siya. Kaya anong gagawin mo kapag na-discern mo? Lalayo ka. Iiwas ka. Huwag kang makipagbarkada sa kanya kasi baka mahawa ka. Anong mangyayari sa iyo? Madidisin ka. Di po ba? Ganon po yung tunay na pananampalataya. Hindi kapag naghihirap na ako, bibitaw na ako. Kasi alam mo, dinaya tayo ni Satanas. Ang pinapakita ni Satanas ay umunlad tayo sa mundong ito, yumaman ako. Magkaroon ako ng power. Kaya may gera eh. Kasi pinag-aawayan eh. Kapangyarihan sa labi. Yun po yung tinanim ni Satanas sa kanilang mga isip at puso ng bawat tao. Kaya ang tunay na mananampalataya